explain natin sa mga viewers dahil ito yung isang punto na nami-miss ng iba. Especially in the context of red tagging. Yung mga sinasabi nila mga makakaliwang grupo, they're actually being encouraged to join the actual parliament and push for reforms there. Para yung iba hindi kailangan mamundok. Diba? Yes. Isa yan sa mga basic reasons kung bakit nandyan yung party list. Para mabigyan ng pagkakataon yung iba't ibang mga grupo na lehitimo na isulong ilaban nila doon sa mismong parlamento. Why do you think this is not being, why do you think this is lost in the conversation? Kasi parang over the past several years, hindi ko na nakikita to sa public discourse Akala nila, NPA yan. Hindi dapat sumali yan. Diba? Because yan yung narrative ng gobyerno. And we know that government has at its hand tips yung vast resources of the state to push that narrative. Hindi na nila pinag-iiba yung mga kaliwa na lumalahok sa parliamentary struggle doon sa mga kaliwa na nasa bundok, lumalahok sa armed struggle. Parang finuse nila yan, tinrato nila na iisa lang. And that is the narrative na tinutulak ng NTF-ELCAC. Umabot na yan. And dahil NTF-ELCAC is a whole-of-nation approach, umabot na yan hanggang sa local governments, umabot na yan hanggang sa mga schools natin, umabot yan sa hanggang sa level ng barangay. At mahirap yan kontrahin. We have been trying to explain ano yung pagkakaiba ng mga lumalahok sa parliamentary struggle at yung mga hindi lumalahok. Pero ayun nga binuburo mismo ng pamahalaan yung ganyang very important distinction. Okay. Teddy, ito last question from Ryan. Yan, nakikausap siya, sana mapansin yung kanyang tanong. Okay, kailan po ba magkakaroon ng united movement ang Makabayan Bloc at ang mga liberal social democrats to eliminate tropa politics in our government? Meron naman mga sanga-sanga, mga issues na pinagkakasunduan siguro. Well, How I do you hope respond to sooner than this? later. I hope sooner Pero medyo than malalim later. kasi ang ano yan Malalim, and it's just hindi lang organizational yan, hindi lang personal. Talagang may mga issues that need to be resolved. I think for these elections, every group decided na mag-stick muna sa sarili niya, mag-flex ng sarili niyang lakas. So, it appears no one was really interested in coming up with a common slate. At sa halip na mag-invest ng time and resources sa gano'n, nag-decide na muna, sige, tatakbo akong ganito lang, tatakbo siyang ganito lang, tatakbo kaming ganito lang muna, and probably try to consolidate and to organize their own bases in preparation for 2028. So hopefully by 2028, alam na ng bawat isa yung kanyang capacity, ang kanyang kakayanan, ang kanyang constituency, enough na for 2028, baka pwede nang magsama-sama yan. But that will require a lot of work. Kailangan simulan na talaga. Because 2028, it's basically Sara Duterte ang lalaban sa presidente. Sino ang itatapat natin dyan? Sino ang tatapat mula sa mga progressive and democratic forces? Kailangan pag-usapan yan. Patanong ka lang, Teddy, hindi ba kayo nagkaroon ng earnest effort among those progressives kahit merong malalim na mga di pagkakaintindihan? Kunwari, to come up with, let's say, a unified senatorial slate. Kasi doon sa ibang ordinaryong Pilipino, hindi naman pamilyar doon sa ideological differences ng iba't ibang mga grupo na to na progresibo. Nakikita ko, pinapost sila, ito, iboboto ko si Luke, iboboto ko si Teddy. Si Heidi, hindi naman yan kaliwete. Pero, meron silang sariling lineup nila, binubuo nila sa social media. And sa akin mismo may mga nagtatanong, bakit hindi na sila naglabas ng isang unified senatorial slate? Para siguro naging mas malakas. Kasi you have your own base, di ba? Si Kong Neri, di ba, nung tumakbo siya for Senate dati, malakas din di ba? Although, I think nag-dwindle nung second time na tumakbo siya. Si Luke, di ba? Ang laki na nakuha rin niya ang boto. Although not enough to land in the Magic 12. Nagkaroon ba ng parang earnest effort from any of those groups to come up with the unified slate for 2025? I think there were efforts. Kaya lang yan I think
wala pa talagang handa o walang comfortable pumasok sa ganong klaseng arrangement. Up until hanggang dun sa nung nag-file na ng mga certificate of candidacies. Yung iba ayaw kasi baka sila ay ma-red tag. Yung iba naman ayaw, baka malusaw yung kanilang, may kanya-kanyang comfort levels pa eh. And I think that's okay kasi yung pinagdaanan sa 2025, I think marami ring lessons and realizations na pwedeng makuha ang lahat ng grupo. Enough to make wise decisions for 2028. Sabi ko nga, nasubukan na eh. Nasubukan na ng bawat grupo na mag-kampanya on their own. Malamang kapado na ano yung limitasyon, ano yung possibilities, ano yung areas na pwede pang mag-improve. And because of the 2025 experience, hopefully, by 2028, mas magkaroon ng synergy, mas makonsolidate ang efforts. So I'm not closing the door. In fact, I think 2025 is a lesson for all of us na kailangan talagang magsama-sama. Kasi nga, pag titingnan natin, ang pinag-uusapan dito, unified real opposition slate. Kasi dito sa 2025, ang nag-claim na opposition sila yung mga Duterte. Di ba? Ang bantot nun eh. Imagine mo. Yes. In fact, sorry kay opposition dahil lang hindi niya nakasundo na si Marcos, di ba? Kaya nga ang conversation, hindi ba dapat nagkaroon ng earnest effort to come up with a unified opposition slate? For example, hindi naman puno, di ba? Kiko Bam lang yan eh. Tapos sinasama si Heidi, si Luke Espiritu. Even yung slate nila, Luke Espiritu, hindi rin kumpleto eh. Kayo kinumpleto nyo, di ba? So, yeah. bakit fact, hindi bumuko? Yun yung dahilan kung bakit 11 yung pinatakbo ng Makabayan kasi we felt na kailangan may tumapat na slate. At ang hirap na at that point, ang hirap kasi hindi bukas ang lahat ng grupo na magkaroon pa ng ganyan eh. So naisip na lang namin, let's start with the sectors that we have. Sino ba ang tingin yung pwedeng tumakbo from your sectors? Kaya umabot ng 11. Pero yun nga, yung dapat dapat bukas yung lahat ng grupo sa ganyang klaseng cooperation eh. And that's something that I think we will have to work on. At saka sa senatorial, I think medyo of course wala namang nanalo sa aming slate. Pero we got, I think, a sizable number of votes considering, for example, ako 4.59 million votes plus na wala ako ni isang TV ad or radio ad. Kulang na kulang yung aking mga tarps at saka mga posters. Naubusan kami ng mga polyeto. Very minimal social media spending and yet we got almost 4.6 million votes. Tingin ko yan, pagpapakita yan that there is that constituency that we can tap, that we can develop. Kailangan lang talagang paghusayan pa at paghandaan pa siguro ng mas maaga itong dadating na 2028. So there are a lot of lessons for progressives dito sa 2025 na magagamit para sa susunod pong mga laban. Okay. Pero tuloy ang laban, hindi mawawala. Hindi naman tayo sa election lang nabubuhay. There are more important things or equally important things than elections.